Nang mapagtagumpayan ni Aladdin ang nagbabadyang panganib na dala ng dalawang leon, ay agad niyang pinakawalan ang nakagapos na si Florante. May isang leon! Ate, kumusta ang iyong kapakiramdam? Ito ay walang malay at ang katawan ay malata na parang bangkay. Gulong-gulo ang kanyang loob ngunit muling napayapa nang idinilat ni Florante ang kanyang mga mata. Florante, sa wakas ay nakalaya ka na. Sa kanyang pagdilat ay agad niyang sinambit ang pangalan ni Laura. Laura. Nang magising si Florante ay nagitlahan kung bakit siya nasa kamay ng isang Moro. Hindi ako si Laura. Sino si Laura? Sino ka? Bakit ka nandito? Ano gagawin mo sa akin? Nagbaliwanag si Aladdin na siya ang tumulong at nagligtas sa kanya kung kaya't hindi siya dapat mabahala. Ako si Aladdin, isang Moro, taga Persia, at ako ang nagligtas sa iyo. At huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Totoo ba? Ikaw ay taga Persia? Di ba magkaway ang ating bayan? Oo. Si Florante ay taga-Albania at si Aladdin naman ay taga-Persia. Ang dalawang bayan na ito ay magkaaway ngunit sa ginawang pagtulong at pagkalinga ay naging magkatotoo sila. Huwag mo muna yung iisipin. Iisipin mo muna ang iyong kalagayan. Binuhat ni Aladdin si Florante na makita nitong lumulubog ng araw. Nilapag ito sa isang malapad at malinis na bato. Lumulubog na pala ang araw. Durante, lipat tayo sa komportable na lugar. Kumuha ng makakain at inaamo si Florante na kumain kahit kaunti lamang upang magkaroon ng laman ng tiyan nito. Kumain ka muna ng tinapay, Durante. Nabusog ka ba, Florante? Oo. Halika, umilip ka sa aking kandungan. Umidlip si Florante habang ito ay nakahiga sa sinapupunan ni Aladdin. Kinalinga ni Aladdin si Florante buong magdamag dahil sa pag-akalang may panganib na gumagala sa gubat. Nang magmadaling araw ay nagising na si Florante at lumakas muli ang katawang hapo. Lubos ang pasasalamat ni Florante kay Aladdin. Maraming salamat sa Aladdin sa iyong pagkalinga sa akin. Walang anuman, Florante. Tuwang-tuwa si Aladdin at niyakap niya si Florante. Kung noong una ay awa ang dahilan sa pag-iyak ni Aladdin, ngayon naman ay napuluha siya dahil sa tuwa. Aladdin, bakit ka umaiyak? Florante, natuwa ako. Dahil maayos na yung kalagayan. Naupo ang dalawa sa ilalim ng puno at isinalaysay ni Florante kay Aladdin ang kanyang buhay simula sa una hanggang sa naging masama ang kanyang kapalaran. Si Florante ay pinanganak sa Albania. Sina Doc Breseo at Prinsesa Floresca naman ang kanyang mga magulang. Ako si Doc Breseo, ama ni Florante. At ako naman si Prinsesa Floresca, ina ni Florante. Kung sa Crotona siya ipinanganak, siyudad ng kanyang ina, imbis Albania na siyudad ng kanyang ama ay mas naging masaya sana siya. Ang kanyang ama ay naging tagapayo kay Haring Linceo.
Kwento rin niya na kamuntika na siyang madagit ng isang buwetre habang ito'y natutulog sa kinta nung siya'y bata pa. Napasigaw ang kanyang ina, agad itong narinig ni Minalipo at pinatay ang buwetre sa pamamagitan ng pagpana dito. Anak ko! Minalipo, tulungan mo kami! Nung si Florante ay 9 na taong gulang, mahilig siyang maglaro sa burol kasama ang kanyang mga kaibigan at doon namamana ng mga ibon. Madaling araw pa lang ay umaalis na ito sa kanila at inaabot ng tanghaling tapak. Ngunit hindi nagtagal ang mga masasayang alaala ni Florante dahil inutos ng kanyang ama na siya'y umalis sa Albania. Florante, kailangan mo muna umalis sa Albania upang mag-aral sa ibang bayan. Opo, Ama. Sinariwan ni Florante ang turo ng magulang na kung mamimihasa ang isang bata sa saya at madaling pamumuhay ay walang kahihinat na naginhawa ito. Ang mundo ay puno ng kahirapan kung kaya't dapat ipatibayin ang kalooban dahil kapag ang tao ay di marunong magtiis, hindi niya mapaglalabanan ang mga pagsubok na hatid ng mundo. Kung kaya't ipinadala si Florante sa Atenas nung siya'y bata upang doon ay mag-aral. Doon ay mumumulat ang kanyang kaisipan sa totoong buhay. Ang laki pala ng Atenas. Saang bayan ka ba galing? Ako ay galing ng bayang Albania. Si Adolfo ay kababayan ni Florante na siyang anak naman ni Conde Sileno. Siya ay mas matanda ng 2 taon kumpara kay Florante na 11 taong gulang. Ako si Florante, 11 taong gulang. Ako ay anak ni Doc Brescio at Prinsesa Florisca. Ako si Adolfo, 13 gulang. Anak ako ni Kundi Silino. Ikaw ba nag-aaral dito? Oo, ikaw ba? Oo. Si Adolfo ay isang mainhin na bata at laging nakatungo kung maglakad. Siya ay pinupuo ng kanyang kamag-aral dahil sa angking katalinuhan at kabaitan. Tignan mo si Adolfo. Ang hingin talaga niya, no? Oo nga, tignan mo tuwing naglalakad siya, palagi siya nakatungo. Kaya nga. Nga talaga ko kay Adolfo. Mabait na matalino pa. Oo nga, napakaturo nga ako sa kanya. Ngunit sa hindi mapaliwanag na dahilan ay nakakaramdam si Florante ng pagkarimarim kay Adolfo, kung kaya't umiiwas ito sa kanya. Florante, bakit parang umiiwas ka kay Adolfo? Hindi no. May inisip lang ako. At kahit itago pa ni Adolfo ay batid din ni Florante na ganoon din ang nararamdaman nito para sa kanya. Adolfo, galit ka ba kay Florante? Bakit hindi mo siya kinakausap? Hindi ako galit sa kanya. Marami na ako ginagawa kaya hindi ko siya nakausap. Florante, ang husay mo naman sa larangan ng astrolohiya, filosofiya at matematika. Salamat. Gusto ko kasing matuto sa mga larangan na ito. Paglaon ay mas nahasa ang katalinuhan ni Florante. Naging magaling siya sa larangan ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Naging matagumpay sa buhay si Florante at si Adolfo naman ay naiwan sa gitna. Siya ay naging tagapamalita sa Atenas. Ang layo na narating mo, Florante. Masaya kami para sa iyo, Florante. Maraming salamat, Ama at Ina. Adolfo, ano ang iyong trabaho sa Atenas? Ako ay tagapamalita sa Atenas, Ama. Naging bukamibig sa taong bayan ng pangalan ni Florante. Dito na nagsimulang mahubadan si Adolfo ng hiram na baitan at ang kahinhinang asa sa pagkatao ay hindi bukal kay Adolfo. Alam niyo ba yung anak ni Doc Brescio at Prinsesa Florisca ay matagapay na sa buhay? Oo, si Florante. Ang bait nun. Grabe ang pagpursige ni Florante sa buhay, no? Sinabi mo pa. Hindi, Florante. Puro na lang Florante. Ili na wala na pagkamahinhi ni Adolfo. Isang taon pa ang ginugol si Florante sa Atenas na makatanggap siya ng isang liham na nagsasabi na patay na ang kanyang ina. Parang batis ang kanyang mga mata dahil sa pagluha. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang matibay na sandigan at nakikibaka ng maisa sa buhay. Ano ito? Isang liham. Para saan? Pasensya na pero nabasa ko iyan. Patay na si Prinsesa Floresca. Ano? Namatay na aking ina? Hindi yun maaari.
Nakikiramay ako, Florante. Ang aking hiling lang bilang iyong guro, Florante, ay mag-ingat ka palagi. At huwag kang malilingat sa pagbantay sa kalaban, lalo na kay Adolfo. Baka siya ay maghiganti. At huwag kang padadala sa masaya na mukha. Alam mo mga kalaban ay palihim na tumitira. Salamat po sa mga payo mo, Guro. At babaon ko po iyon. Pag-ahon ay agad tumuloy sa kinta, kung saan ay humalik sa kamay ng kanyang ama. Iniabot ng ambasador ng bayan ng Crotona ang isang liham kay Doc Brisilio. Nakasaad sa liham na humingi ng tulong ang lolo ni Florante na hari ng Crotona dahil ito ay napapaligiran ng mga hukbo ni General Osmalik. Si General Osmalik ay taga-Persia na pumapangalawa sa kasikatan ni Aladin, isang gerero. Florante, anak. Kumusta ka na? Maayos lang, Ama. Kayo po. Maayos silid po ako. Dr. Rosillo, may isang liham po ang pinapadala ng hari ng Crotona. Walang galang lang po. Galing kay Lolo? Opo. Bakit raw po? Napapaligiran po ngayon ang Crotona ng mga hukbo ni General Osmalik. Ha? Si General Osmalik na taga-Persia? Siya yung papapangalawak kasilatan ni Aladin sa isang herero, di ba? Opo, Dr. Rosillo. Ama? Alam ko, Florante.